Ready ka na? Tanong ni Leo na pababa sa hagdan. Nakabihis na ito. Tulad niya, nakapantalon din ito ng maong original na Levi's nga lang. Naka-t-shirt din itong puti na may collar. Giordano nga lang. Lalo tong pumogi. Nakadama ng awa si Charis para dito at panghihinayang. Tayo na, nasa ng backpack mo? Ako nang magdadala. Napakunot ang noon ni Leo. Anong backpack? Yung lagayan mo ng school things. Naiwan mo sa kwarto? Tatalikod na sana siya para kunin ang bag sa kwarto nito nang maagap siya nitong pigilan sa braso. Don't worry about my bag. Hindi ako nagdadala nun. Hinugot nitong isang maliit na notebook mula sa likod ng pantalon. Ito lang ang kailangan kong dalhin. Okay. Di tayo na. Sa bagay, malaki na nga ito. Nakakahiyang tuwing papasok ay magbibitbit pa ng bag. Baka iniwan na lang nito ang mga gamit sa school. Nagtungo na sila sa garahe. Tatlong nakaparadang sasakyan doon. Alin ba dito ang gagamitin natin? Tanong niya. Yan na lang, Pajero. Inihagis nito sa kanya ang susi. Binuksan niya ang sasakyan. Panay ang piping dasal niya dahil ngayon lang siya magdadrive ng ganitong klaseng sasakyan. Lumang owner at kotseng bulok lang ang pinagpraktisan niya. Ako na lang muna magdadrive, sabi ni Leo. Maang na napatingin siya rito, hindi makapaniwala. Marunong ka? Of course, why? Takang tanong nito. Wala, akala ko kasi hindi ka marunong mag-drive, kaya ang gusto ng mama mo ay yung marunong magmaneho, aniya. Hayaan mo lang si mama, ganun lang yon. Tanging nasabi nito. Tila nagngingit-ngit ang kalooban nito. Matamantong tinignan ni Charis habang nagde-drive. Mahusay naman itong magmaneho. Mas magaling pa nga sa kanya. Ano kayang diferensya nito? Anong grade ka na? Tanong niya rito sa kawalan ng masasabi. Muntik na silang mabunggo sa sinusundan nilang kotse. Mabutit na agapan nito ang preno. Come again? Naka-stoplight na nang ulitin niya ang tanong sa parang nagtatanong sa batang kapos ang isip. Batid niya may pagka-sensitive ang mga retardate. Matamis niyang nginitian to. Ang sabi ko, anong grade ka na? Anong grade? Saan? Napailing siya. Mahina nga talagang pag-unawa ng kanyang amo. Saan pa? Di sa school. Hindi ba't sa school for special children ka pumapasok? Bakit? Wala bang grado-grado mga nag-aaral doon? Naging green ang stoplight. Mabilis nitong pinaarangkadang sasakyan. Napakapit siya sa dashboard. Napasulyap kay Leo na halatang nagalit. Sabi ko na nga ba, aniya sa sarili. Sensitive ang mga taong ganito sa kanilang kapansanan. Hindi ako dapat na bumanggit ng tungkol sa kanyang kalagayan. Napapikit siya na makipagitgitan to sa ibang sasakyan. Nakakita to ng pwedeng pagparkingan. Ipinarada nito ang sasakyan saka siya hinarap. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Salubong ang mga kilay nito at halos dumikit ang muka sa muka niya. What do you mean? Ang unang reaksyon niya ay tabigin ng dalawang kamay nito. Ngunit nag-alala siyang baka lalo lamang itong maging bayolente. Kapag nagwala ito, tsak na sa laki nito, hindi niya ito kayang i-handle. Relax, Anya. Bahagyang nanginginig ang tinig. Anong akala mo sa akin, moron? Sino nagbigay sa'yo ng ganyang idea, ha? Pinilit niyang isang ngiti, pero ngiwi ang lumabas. Masakit ang pagkakahawak nito sa kanyang balikat. Hindi ba? Pautal niyang tanong. Oh my God, sinasabi ko na nga ba? Napasuntok to sa manibela. Pagkuway galit siyang hinarap. Normal ako, hindi ako retardate. Salubong ang mga kilay nito, halos mawalang mga mata nito sa panggagalaiti. I'm sorry, akala ko. Pero hindi mo ko masisisi kung isipin ko yun. Akala ko noong una, batang paslit ang pinababantayan ng nanay mo. Nang sabihin sa aking 24 anyos ka na at nag-aaral pa. Ano sa palagay mong iisipin ko? Pagtatanggol niya sa sarili. Tila ibig nitong matawa sa inis. Kaya buong akala mo sa school for special children ako pumapasok? Kaya mo hinahanap ang backpack ko kanina. Tumango siya. Sino ba naman ang mag-aakalang normal ang pababantayan sa akin? Abay, sa laki mong yan. Kahit 10 kalaban, kaya mo pabagsakin. Bakit babae pang gusto mong kuning bodyguard? Pinaandar nito muli ang sasakyan, pinagtas ulit nila ang EDSA. Ayaw ko ngang kumuha ng bodyguard kaya nagpahanap ako kay mama ng imposible. Alam kong mahirapan siyang kumuha ng babaeng bodyguard kaso bigla kang sumulpot. Okay, hindi mo naman pala kailangan ng bodyguard eh. Hayaan mo, bukas na bukas din, magpapaalam na ako sa mama mo.
Wag muna, pagbigyan naman natin siya kahit 1 buwan lang. Naku, wag na kung iisang buwan lang. Pagkatapos nun wala na akong trabaho. Nag-resign pa naman ako sa dati kong pinapasukan. Saka nag-drop na ako sa school kasi nga malaking offer ng mama mo. Kahit mga 6 na buwan lang, tamang-tama. May maiipon na ako sa susunod na pasukan. Okay, edi 6 months kung yan ang gusto mo. Hindi ba nakakahiya? Hindi mo naman talaga kailangan ng bodyguard eh. Just to get me mother out of my hair. Anito, ano naman ang course mo? Pag-iiba nito sa usapan. Criminology? Self-supporting lang ako. Ikaw, bakit may edad ka na, nag-aaral ka pa rin? Hindi ba dapat matagal ka nang tapos? You're getting into wrong conclusions again. Matagal na akong tapos sa kolehiyo. In fact, before 20, graduate na ako. Nagtrabaho muna ako for 3 years. Saka ako nag-aral ulit. Nag-MBA ako. Last time ko na ngayon. Kaya nag-leave muna ako sa opisina. Lalo siyang pinamulahan ng pisngi. Nagtatawa niyang tinakip ang mga palad sa muka. Oh my God! I'm sorry. Hiyang-hiya ako. It's alright. Natatawa na rin sabi nito. Pinasok na nito ang sasakyan sa gate ng eskwelahan. Ipinarada. O paano? E di may iwan ka na rito. Mga 3 oras lang naman ako ngayon. Oo, babantayan ko na lang ang kotse mo. May pera ka ba dyan? Pang merienda kapag nagutom ka. Meron, sabi niya tinihanda ng sarili sa pagbabantay. Inip na inip siya sa paghihintay. Mabuti na lamang at pagkaraan ng mahigit 1 oras ay may pumarada sa tabi nila at nakipaghuntahan sa kanya. Naka-uniform ang driver na lalaki at susunduin. Din ito ang anak ng amo. Bata pa rin ang family driver na si Pando. Halatang malaki rin ang tama sa kanya. Kung ano-anong tinatanong nito sa kanya, inakala siya nitong yaya. Naunang dumating sa parking lot ang co-ed na susunduin nito. Bago sila naghiwalay, pilit itong hiningi ang telephone number niya. Bago pa lang kasi ako sa pinapasukan ko. Hindi ko pa alam ang phone nila sa bahay. Tuwing hapon ba narito ka? Kulit nito. Hindi ko nga alam ang schedule ng amo ko. Ngayon lang ako nagsimula. Sige, abangan na lang kita dito tuwing hapon. Pangako nito. Tumango na lang siya. May itsura rin si Pando, kaya lang ay nakukulitan siya dito. Nakakainip lang ang walang kausap kaya pinagtiyagaan niya na. Nainip ka ba? Tanong ni Leo. Pasado 8:00 na nang dumating ito sa parking lot. Tayo na, ikaw na mag-drive. Napagod ako sa pagre-research. Walang kibong pumesto siya sa driver's seat. Ituro mong daan pauwi sa inyo't hindi ko pa kabisado. Hindi niya naman maipahalatang hindi siya gaanong bihasa sa pagmamaneho. Laking pasasalamat niya at matraffic sa daan. Hindi halatang paudlot-udlot ang kanyang pagmamaneho. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang ipasok niya sa garahe ang sasakyan kahit na nasabing kamutik pa yung sumabit sa gate. Agad siyang nagtuloy sa kwarto pagdating. Kahit naka-aircon, pinagpapawisan pa rin siya. Latang-lata ang kanyang pakiramdam sa magkahalong nerbiyos at pagod. Hindi niya alam kung paano sila nakauwi nang buo pa rin. Ibig niyang sisihin ang tiyuhin at napasong siya sa ganong trabaho. Likas lang talagang malakas ang loob niya kaya hindi siya bumigay kanina. Pumikit siya. Palilipasin na muna niya ang nadaramang panlalambot. Kinatok ni Leong alalay sa kwarto nito. Nang walang sumasagot, sinubukan niyang pihitin ang seradura ng pinto. Hindi naman nakalak sa loob kaya tinulak na niya yon pabukas. Sabay tawag kay Charis. Napapailing na nilapitan niya ang dalaga. Nakabulag tayo ito sa kama ni hindi nagawang isang pangbinti at nanatiling nakalaylay ang mga iyon sa gilid ng kutsyon. Gigisingin sana niya ito, ngunit mukhang himbing na ito. Inayos na lang niya ito sa pagkakahiga bago niya ito iniwan. Akyatan mo na lang ng sandwich at juice ang aking lady bodyguard, Saning, at mukhang napagod ng husto. Utos niya sa katulong. Maghahating gabi na nang magising si Charis. Kung hindi pa kumalam ang sikmura, hindi pa siya babangon. Napansin niya ang juice at tinapay sa side table. Hindi niya type. Hindi siya mabubuhay sa puro tinapay lang. Kanin ang gusto niya kaya nagpalit kagad siya ng pambahay. Bit-bit ang tray, tinungo niya ang kusina, naghalungkat siya. May tira pa namang ulam sa ref, ininit na lang niya yon. Hindi siya nabubusog kumain na nakakabiyartas kaya naghinaw na siya ng mga kamay at doon na kumain sa working table. Ginanahan siya lalo't kung todo nakataas pang mga paa niya sa silya. Bumaba si Leo nang maramdamang may tao sa ibaba. Hindi pa siya natutulog, abala sa ginagawang thesis. Carpeted ang hagdan kaya hindi naririnig kung may bumababa. Bukas ang ilaw sa kusina.
Naroon si Charis, kumakain. Natutuwang pinagmasdan niya ang dalaga. Naramdaman ni Charis na may nagmamasid sa kanya. Lumingon siya. Nahihiyang inalis niyang mga paa sa silya. "Boss, kain!" Alok niya na masulyapan ng lalaki. "Ginugutom kasi ako." "No thanks, busog pa ako." "Sige, kumain ka lang." Tuluyan na itong pumasok sa kusina. Hinilang isang silya at naupong kaibayo niya. Agad namang tinapos ni Charis ang pagkain. "Kape?" Alok niya. "Sige, gusto ko black. For a while, sir. 1 cup of hot coffee coming up." Ginaya niyang ginagawang pagsuserve sa Jollibee. Gumawa siya ng 2 tasang kape. Alam niyang sinundan siya ng tingin ni Leo. Naka-t-shirt siya ng manipis at medyo may kalumaan na. Tineronahan ng pajamang luma na rin. Wala siyang bra, ngunit hindi siya nahihiyang humarap sa binata. Sanay naman siya sa ganong ayos. Hindi naman yun pinupunan ng tiyo pros niya. Puro lalaki ang kanyang mga pinsan kaya palagay lang siya. Wala siyang inhibition pagdating sa kanyang katawan. Nagyaya si Leo na sa terrace na lang nila ituloy ang pagkakape. Umupo si Charis sa kaibayo niya, paharap sa liwanag ng ilaw. Iwas na iwas siyang mapadakong tingin sa dibdib nito, ngunit paminsan-minsan lihim pa rin siyang napapasulyap. Hindi naman ito napapansin ni Charis. Hindi niya malaman kung tomboy o tunay na babae ito. Naaakit siyang tingnan ng tayong-tayong dibdib nito. Hindi gaanong malaki, ngunit halatang sariwang-sariwa pa rin. Napalunok siya. "Napagod ka ng gusto kanina ah. Kalapit-lapit lang naman. Saka ang putla-putla mo," kantsaw niyang binuntutan ng tawa. "Hindi ba't sabi ko sa'yo kanina lang ako humawak ng Pajero? Owner lang yung dating minamaneho ko. Pero kapag nasanay ako, tsak, tatayo pati balahibo mo sa batok." Os, ayaw niyang maniwala. Tinanggap nito ang hamon. "Okay, bigyan mo ko ng 1 linggo para masanay ng husto." Approve. Nakipag-appear pa siya. "Pagkahatid mo sa akin sa school bukas, you can drive around para masanay ka." "Teka, paano kung may mangyari sa'yo habang wala ako?" "Huwag ka nga tumulad sa nanay ko. Nakakahiya, ang laki-laki ko na. Kinuha pa ako ng babysitter. Anong mangyayari sa akin sa loob ng campus?" "Pero Leo, binabayaran ako ng nanay mo para bantayan ka. Para makatiyak na walang mangyayari sa'yo." "Miss Tough Guy, I can very well take care of myself." Iritado na siya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Naka-short siya at sando tulad ng suot niya kaninang umaga. Napatango ang dalaga. "Sa bagay nga, sa laki mo yan." Kibit balikat nito. "Marunong ka ba ng self-defense?" "Nag-aaral ako noon, taekwondo." "Yun naman pala eh." "Teka nga pala, kaano-ano mo talaga si Pros?" Nagtapat to. "Tiyo ko, sa kanila ako nakatira." "Totoo bang policewoman ka?" "Hindi, magpupulis pa lang kapag nakatapos." Natatawang sagot nito. "Pero totoong marunong din ako ng karate at taekwondo." "Anong belt mo?" Seryosong tanong niya. "Beltless." Napapugig to ng tawa. Parang sanitary napkin ano? Natawa na rin siya. "Huwag kang mag-alala, kaya naman kitang ipagtanggol ko sakali." Patuloy nito. Tumaas lang ang kilay niya. "Ayaw mo maniwala? Subukan mo magpa-kidnap." "Paano kung hindi mo ko mailigtas?" Tanong niya. "Eh di mamamatay ka." Biro naman ito. "Good idea," nailing niyang sabi. Masarap kausap ang dalaga. Parang bata, walang dull moments. "Pangarap mo ba talagang maging crime buster?" Non-committal na tugon nito. "Ano bang pangarap mo noon?" "Gusto kong maging madre dati." Nito. Napabunghalit siya ng tawa. "Ikaw, magmamadre?" Natawa na rin ito. "Kaya nga hindi na ako tumuloy. Wala raw mato na madre." Nagtatawa pa rin siya. "So, you wanted to be a nun ha?" "Noon yun, nang nasa elementary pa lang ako. Ang lola ko kasi, manang sa simbahan. Lagi niya sinasabi na magmamadre ako. So yun ang natanim sa utak ko. Usapan nga namin ni lola pagkatapos ko ng high school, ipapasok na niya ako sa kumbento. Grade 5 pa lang ako noon, may kausap na raw siyang mag-i-sponsor sa akin. Pero ang lolo ko, tutol na tutol. Wala naman siyang magagawa kapag ginusto ni lola. Kapag kaharap si lola, demure ako. Kapag si lolo, haragan ako." "What made you change your mind?" Tanong niya. "Sang araw, pinaglaban ni lola si Sister Beth dahil nagkasakit. Pinakialaman ko yung isusot niyang abito. Napakainit pala. Hindi pala birong tinitiis na init ng mga madre. Hamakin mo, balot na balot sila. Napakainit pa naman sa amin sa Ilocos." Nagdalawang isip ako.
Namatay ang lola ko bago ako mag-high school. Nakalimutan ko ng pagmamadre. Bakit criminology naman ang napili mong kurso? Actually, accountancy sana ang kukunin ko. Kaso nung mag-e-enroll na ako, napakahaba ng pila. Nakita ko yung katabing window. Kakunting nakapila, karamihan lalaki. Tinanong ko kung anong course yun. Criminology raw. Lumipat ako sa pila. Wala pang isang oras, naka-enroll na ako. No kidding. Ayaw mo maniwala, napailing siya. Nagustuhan mo naman ang kursong kinukuha mo? Okay lang, saka sayang na isang taon na ginugol ko sa pag-aaral. Baka pag nakatapos ka na, saka mo ma-realize na hindi pala yan ang talagang gusto mo. Di sayang lalong panahon mo. Hindi pa, kaya huli para magpalit ako ng kurso. Ano ba talagang hilig mo? Ang gusto mo? Matagal to nag-isip. Ano bang maganda ha? Ayan ka na naman, napakadali mong maimpluwensyahan sa sasabihin ng iba. Until now, hindi mo pa ba alam kung anong gusto mo? Iisa lang ang gusto ko, ang umasenso. Ang magkaroon ng maraming pera. May yumayaman ba sa kursong yan? Kantsaw niya. Meron din, malay mo maging mahusay akong crime buster. May sa pelikulang buhay ko. O maging protector ako ng malaking sindikato. Nagbibirong sabi nito. Ikaw talaga, nailing niya sabi. Ilang taon ka na ba? 19 na ako. Matanda na no? 19 ka pa lang? Akala ko nasa mid-20s ka na. Biro niya, inirapan siya nito. Bata pa ako maaga lang ako nag-mature. Napahalakhak na naman siya. Mature ba yan? Kaya pala hanggang ngayon ang gulo-gulo pa rin ang utak mo. Kailan ka ba magna-19? Sa Pasko. December 25 kasi ako pinanganak eh. Gusto nga raw ng tatay ko Christmas ang pangalan sa akin. Si Lola naman, Jesus ang gusto. Pero hindi pumayag si nanay. Pinangalan ako ng Charis. Para kahit sa pangalan man lang daw ay maging sosyal ang dating. Nagtatawang kwento nito. Nasaan ang parents mo? Nasa probinsya nyo? Hindi mo yata sila nababanggit. Matagal nang patay ang parents ko. Oh, I'm sorry. Wala na sa akin yun. 4 years old pa lang ako nang mamatay sa crossfire sina tatay at nanay. May encounter ang military at mga rebelde. Nakarating sa bukid ang paghahabulan. Nadamay ang mga magtatalok ng palay sa bukid. Mababait naman ang mga lolo't lola ko na nagpalaki sa akin. Si Lolo tuwing Pasko ko na nga lang nadadalaw pero hindi naman ako nag-aalala sa kanya. Nakapisa na siya sa isa pa niyang anak. Hindi na siya nagtataka kung bakit gano'n ang kilos ng dalaga. Take your time. Meron ka pa namang 6 na buwan para pag-aralang mabuti kung anong gusto mo. Payo niya bago sila nagtungo sa kanya-kanyang silid. Linggo, maagang bumangon si Charis. Maaga pa naman para magtungo siya sa bahay ng tiyo pros niya. Hihintayin na muna niyang magising si Mrs. C para makapagpaalam siya. Pansamantala, habang naghihintay, nagdilig na muna siya ng halaman. Natanaw naman ni Leo ang dalaga mula sa bintana ng kanyang silid. Tiningnan niyang mabuting itsura nito habang abala sa pagdidilig. Hindi na siya nakatiis na lumabas. Ang planong maglakad-lakad ay napagpasyahan na niyang ipagpaliban. Natanaw naman ni Leo ang dalaga habang abala ito sa pagdidilig ng halaman sa hardin. Kanina pa siya nagja-jogging at tuyo ng pawis sa kanyang katawan. Nakatalikod si Charis sa kanya. Kaya hindi nito namamalayan ang pagdating niya. Nang malapit na siya, hindi niya mapigilang tingnan ng likod ni Charis. Hindi gaanong kaputian ang mga braso nito, pero ang mga binti nito'y talagang nakakasilaw sa kaputian dahil sa maikling shorts. Ang pinong balahibo nito'y kitang-kita sa ilalim ng shorts mula sa hita pababa sa alak-alakan. Minsan ang isang tao, sa likod ng kanyang magaspang na pagkatao ay nagtatago rin ng pagiging makinis. Nagdesisyon si Leo na biglaan niyang gugulatin si Charis. Hinawakan niya ito mula sa likuran, ngunit mabilis ang reflexes ng dalaga. Siniko nitong yumapos sa kanya, sabay ikot at biglang sipa sa dibdib niya. Bumalandra siya sa halamanan, naiinis na napanghiwi. Hey, gugulatin lang sana kita, sigaw niya. Ngayon siya naniwala na marunong nga sa self-defense si Charis. Inilahad nitong kamay upang tulungan siyang tumayo. Hinawakan niya yon sabay patid sa paa nito. Nawalan to ng panimbang at bago pa to nakatakbo, hawak na niya mga kamay nito sa uluhan at nakaipit ang mga paa nito sa mahabang binti niya. Nagtangkang umalis si Charis, ngunit lalo siyang umigting sa pagkakasaklob dito. Ang kanilang mga katawan ay nagkiskisan habang ang dalagi patuloy na umaaligid. Biglang huminto ito sa pagpupumiglas, tila may nararamdaman na kakaiba. Nakita ni Leo yung pagangat ng kilay ni Charis at ang pag-iiba ng timpla sa kanilang mga katawan. Biglang narinig nilang tinig mula sa loob ng bahay. Leo, darling,
Mabilis silang naghihiwalay at inayos ang kanilang mga sarili. Sinalubong nila yung bisita mula sa loob ng bahay at nagpatuloy si Charis sa pagdidilig ng halaman. Lihim niyang tiningnan ang bisita ng amo, isang sexing babaeng lumabas na nakamaikling shorts at midriff blouse na halatang may magandang kutis. Kitang-kita niya kung paano kuyumusin nila yung babae ng halik sa labi na matagal at puno ng pagnanasa. Pagkatapos nito, magkahawak kami silang pumasok sa bahay. Sino ba yung bisita ni Leo, Aling Saling? Usisa niya sa katulong. Nobya ni Sir Leo, anak ni isang inchik din. Si Mr. Ong, sa garment ang negosyo ng pamilya nila. Matamlay ang pag-uwi ni Charis sa bahay ng Tio Pros. Ang mga magulang nito ay matagal nang namayapa, kaya siya sa mga lolo't lola lumaki. May sakit ka ba? Tanong ng tiyahin. Wala po, Chang. Namali yata ako ng bangon, napaagang masyado. Matutulog lang ho muna ako ulit. Pumasok siya sa silid ng mga pinsan at tumilata sa ilalim ng double deck. Pumikit siya ngunit hindi maiwasang mag-isip tungkol sa pakikipaghalikan ni Leo sa nobya nito. Naiisip niyang ang ganda-ganda ng nobya ni Leo, ang kutis at ang puti nito. Baka nga crush niyang nobya ng amo. Naguguluhan siya kung anong ibig sabihin nito. Baka nga tomboy siya sa ganitong sitwasyon. Gusto niya itanong sa tiyahin pero baka magkatampuhan. Bumangon siya tinarap ang mga pinsan na abala sa pakipaglaro. Ate, halika, basketball tayo. Yaya ng panganin na si Jed. Tumanggi siya. Ayaw niya makihalubilo sa mga nanananching. Pagkatapos ng tanghalian, tinawag siya ng tiyahin. Tongits tayo, wala kaming kalaban ni Maring Senyang. Sige po, mabilis na sagot niya. Nasa swimming pool ang magkasintahang Leo at Araceli. Ano ba itong nababalitaan ko na lagi ka raw may kasamang babae this last few days? Tanong ni Araceli. Wow, saan mo naman nakuha ang ganitong impormasyon, my dear? Alam mo namang straight tayo ngayon, biro ni Leo sabay yakap sa katipan at halik sa batok. Lumangay palayo si Araceli. Totoo ba o hindi? Sigurong nakita ng informant mo si Charis, ang lady bodyguard ko. What? Kumuha ka rin lang ng bodyguard, babae pa. May binabala ka no? Wala, mabilis niyang kaila. Gusto ko lang namang maiba, kung puro mukhang goons naman tulad ng mga bodyguards ni Papa. Ayaw ko. Gusto ko yung hindi naman ako makukonsumi habang nakikita kong lagi kong kasama. But don't worry my dear. Totomboy-tomboy naman yun, hindi ka talo. Baka nga mas taipan ka pa niya kaysa sa akin, biro niya. Leo, kahit anong sabihin mo, babae pa rin yun. I want to see her, tawagin mo. Sorry, off niya ngayon, kanina pa umalis. Muling niyakap nila yung nobya at binigyan ng halik sa mga labi. Ngunit hindi napigil si Araceling tumigil sa gilid ng pool at nagbihes. Leo, kilala mo pagkaselosa ko. Ayaw ko may ibang babaeng nakadikit sa'yo. Kahit pa sabihin mo kamukha siya ng orangutang. Gusto ko paalisin mo na siya. Now! Utos nito. Nagmatigas si Leo. And if not, sa lahat ng ayaw niya ang dinidiktahan siya. Padarag na umahon si Araceli mula sa pool. Pumasok sa shower room at bihis na lumabas. Hindi siya huminto sa paglangoy kahit ang nobya umalis na. Nainis siya sa pagiging unreasonable nito. Mahal niya ito. Ngunit napakahirap pakisamahan.